Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, maraming salamat at tayo magkakasama ho ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at biyaya sa atin. It's already February. Nakalipas na ang unang buwan ng taong 2025. Tunay ang biyaya at habag ng Diyos ay patuloy ho nating nararanasan. Ilan ho muna mga announcements and reminders para ho particularly sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Ang February ay, as we've been doing every year, is I Love My Church Month, and we are doing our I Love My Church Drive. It's an opportunity ng mga kapatiran upang magdala ng mga bagay na pwede magamit dito sa church na i-donate. Simple things like sabong panglaba, pwede mga panglinis CR, mga toiletries na mga gamit CR sa church, wali, so on. And forward na ho natin yung mga listahan sa mga group chats natin, nakapost ho dito sa bulletin board ng church. And salamat ho sa mga nagdala na at sa patuloy na sumusuporta. Pag-pray ho natin yan at nawa ay maging involved po tayo. And then also, ang atin hong gaganapin na Family Sunday this coming February 16. So pag-pray po natin yan. At again, ay hindi natin tinatago. We're using the occasion upang makapag-imbita. At again, ito ay specifically maganda na panahon na maimbitahan ang mga mahal sa buhay, lalo na hindi pa mananampalataya. At ang goal sa biyaya ng Diyos ay makumpleto ang pamilya. And what we've been doing ay yung ating yearly family picture taking, and we're printing out those pictures para ma-post o ma-display ng ating mga kapatiran sa kanilang mga bahay-bahay. So pag-pray ho natin, we are very, very excited sa bagay ho na yan. Ito'y pagpalain po ng Panginoon. We're looking forward to that. At nawa ho ay maluwalhati ang Diyos, ma-enjoy natin. And who knows, maaaring ito ay panahon na gamitin ng Diyos upang iligtas ang ating mga mahal sa buhay. Again, ating mga kapitbahay, their whole family, mga kumare, kumpare, their whole family, mga kaibigan, their whole families. Invite ho natin, tanawa ho ay makasama natin sila sa pagsamba, sa pagpuri sa Panginoon at mapakinggan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So pag-pray po natin yan. So yun po ang pinakamalapit ho nating event. And again, ang first 4 months or first 5 months actually ng calendar this JCBC ay very busy. Mabilis na lang ho. Malapit na agad ang youth camp. So ang ating mga young people, please start getting ready. Yung mga fundraising, kailangan ho na mag-on the way na yan para hindi ho mahirapan sa araw ng camp. And then also, yun ho ating anniversary, malapit na rin po. Pag-pray ho natin ang mga bagay po na yan. Okay, so yun po ang ating mga announcements and reminders, and I hope patuloy tayong maging engaged, maging involved sa mga ministries sa JCBC, lalo na pinag-aaralan ng Romans chapter 12. So napakaganda after i-discuss ni Apostol Pablo ang malalim na teolohiya about salvation, Romans 12 hanggang 11. Pagdating sa Romans 1 hanggang 11. Pagdating sa chapter 12, well, ang connection on living sacrifice. At ano ang itsura nun? Hindi ito mahihiwalay sa faithful service using our God-given gifts. So ang punto, if we are saved by God, therefore we are gifted by God and joined sa body ni Kristo, we must be serving. So we're excited this year, particularly sa ating church, mga programang gagawin natin sa biyaya ng Panginoon, and we pray and hope na maging engaged ang mga kapatiran is to be on the lookout. What are the opportunities that can utilize, ma-discover and ma-utilize nila yung kanilang mga God-given gifts para maipaglingkod sa Panginoon as God designed it
So yun po ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho muna dumako sa atin hong panalangin bago tayo dumako ho sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa iyong katapatan, sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan. Salamat o Diyos na kami ay patuloy mong nahahabagan, patuloy mong pinagkakaloob ang aming mga pangangailangan. Patuloy kang gumagawa sa aming mga buhay upang kami ay hubugin, iwangis sa aming Panginoong Hesus Kristo. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat o Diyos sa lahat ng iyong mga mahabang pasensya sa mga pagtuturo sa iyong mga ginagamit na iba't ibang kaparaanan upang kami ay patuloy mo pang banalin. Salamat o Diyos sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita o Diyos, at maging sa mga bagay na aming natututunan sa mga pag-aaral, pangangaral ng iyong salita. Nawa o Diyos, ito hindi maging mga kaalaman lamang, kundi o Diyos, ito ay may apply namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. So also with our lesson tonight, with the gifts of the Holy Spirit, about the Holy Spirit, nawa ay mga ito ay hindi na maging knowledge sa amin, but magtulak sa amin to praise you and to be at awe sa iyong biyaya na kami bilang yung mga niligtas ay pinagkalooban mo ng iba't ibang mga gifts to be able to serve at gamit ang mga bagay na ito para sa iyong kaluwalhatian at sa kakatatag ng iyong iglesia. Muli, Panginoon, ikaw po ang gumabay, ikaw po ang maluwalhati, at sa lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na maitaas ang iyong pangalan. At kung maaari, O Diyos, amin pong hinihiling, gamitin mo po ang iyong mga ministries na ganito upang magligtas ng mga wala pa sa aming Panginoong Hesus Kristo. Purihin ka, and also, Lord, we ask for your mercy and also kapatawaran sa aming mga pagkakasala laban sa iyo as we have studied ang Ten Commandments. Tunay, napakalalim, napakataas at napakalawak nito, sakop nito. Hindi lamang ang gawa ng aming mga kamay, kundi ang mga lumalabas sa aming bibig, ang mga naiisip at ninanasa, O Diyos. Tawa, O Diyos, patawarin mo kami sa anumang mga bagay na taliwas sa kabanalan. At ikaw po patuloy ang maitaas sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. So dumako po tayo sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. Pero bago ko yan, again, just a reminder, sa YouTube channel ho, The Faithful Bible Truths, if you're able to visit this YouTube channel, subscribe, share to others, and watch the videos. And I know na ito ay magiging mga blessing po sa inyo. Again, dito tayo sa ating Doctrine of the Holy Spirit, lesson number 32, and we're going through the gifts of the Holy Spirit. This is not the first time na pinag-aralan natin ito sapagkat dito sa church, sa Sunday School, ay nadaanan natin ito, but again, ay nawaho ito ay ma-refresh sa atin. Ako mismo, bilang kahit na ako ay nagtuturo, ay napapaalalahanan, nare-refresh, at again, lalo pang lumalalim at na kinoconsider, binibigyang atensyon ng mga bagay na ito. And salamat sa Panginoon na lalong lumilinaw at hindi lumalabo. Well, pag-aralan ho natin, napakahalagang principle. Hindi ko inaalis ito sapagkat napakahalaga. Whatever gifts, whether it be sa miraculous, supernatural, sa normal serving gifts, speaking and serving gifts, ang punto ito, the gifts of the Spirit are exercised under the rule of the Word of God. Ito dapat ay magamit, ito dapat ay i-utilize sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. So hindi tayo malaya kung paano gamitin ito. Kung paano, halimbawa, pag bumili tayo ng mga appliances or mga gadgets dun sa mga manuals, ay merong mga warnings na dapat ito'y gamitin lamang sang-ayon sa kaparaan. Huwag gamitin sa mga illegal na mga gawain. So again, ganoon din naman ang gifts. Binigyan ng Panginoon at naglagay siya ng mga pamantayan para saan, anong purpose. And we are not free to reinvent. We are not free na gamitin ito sa mga paraan na gusto natin. So it should be exercised according to the rule of the Word of God. Isa sa mga
kailangan ho natin na napag-aralan natin ay yung supernatural and miraculous gifts. Pinag-aralan natin yung gifts of healing, working of miracles, prophecy, word of wisdom, gift of knowledge, gift of faith, and then yung gift of discerning of spirit. Ito'y lalong kailangan nung time na hindi pa kumpleto ang canon of scripture, sapagkat bago yun wala pang Bible. Ang bawat Kristiyano, ang bawat churches ay wala pang Bible. So this is very important in rooting out false teachers that lay claims to new revelations or doctrines from God, and even nagpapanggap bilang mga false apostles, even for example sa sa Revelation chapter 2, yung church at Ephesus, yes, they're a lukewarm church, but isa sa mga positive things sa sinabi ni Kristo, they were able to identify false prophets, false teachers. So again, napakahalaga ng discerning of spirits. There are also those who pretend to be apostles. So how do we discern? Sa panahon natin ngayon, how do we discern? How do we exercise this gift? Well, by their teaching. Titignan natin ano ba yung kanilang tinuturo. Ikukumpara natin sa sinasabi ng salita ng Panginoon, and then by their fruits. As Matthew 7 verse 15 hanggang 16 ang sabi, by their fruits ye shall know them. Kailangan mag-ingat. There are false teachers that they will come in sheep's clothing. Nagpapanggap silang bilang pastol, nagpapanggap sila na sa Panginoon, but by their fruits ye shall know them. So what they teach and how they live, yun ay pagkasama na dapat ikukonsidera to detect, to discern false teachers, ang ayon sa Bible. Number 8, different kind of tongues. And medyo nag-invest tayo and patuloy nire-review ito sapagkat ito ay talamak na talamak sa panahon ho natin ngayon. Again, sa 1 Corinthians 12:10, the working of miracles, to another another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse or different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Well, anong punto? Ang biblical tongues are real human languages. Biblical tongues are real human languages. Paano pag hindi totoong human languages? That's not biblical tongues. As we have pointed out last Wednesday, ito lang ang klase ng speaking in tongues na masusumpungan natin sa scripture. Yung mga babblings na walang saysay, hindi naman tunay na lengguwahe, nagpapanggap na lengguwahe ng mga anghel o makalangit na lengguwahe, walang proof, walang basihan sa salita ng Panginoon. So when we define speaking in tongues is this. Speaking in other tongues is the miraculous ability to speak a language or dialect that is not known to the speaker. Merong tao na biglang bibigyan ng Diyos ng kakaiba at special na kakayahan that they will be able to speak the message of God in human languages that is understandable to people who speak that language. As we have seen from the book of Acts, nagtataka sila, itong mga Hebreyo na ito biglang nagsalita ng iba't ibang mga lengguwahe, almost more or less 12 different languages and dialects, and they were really amazed and they were speaking the wonderful works of God. So muli, yun lamang ang uri ng tongues na meron tayo sa scripture. Important interpretation of tongues is of great necessity. Actually, yun yung gift number 9. Mahalaga ang interpretation of tongues. Bakit? Ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 14, verse number 28. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. Kung walang interpreter ng tongues, let him keep silence. Bakit? Walang saysay. Hindi ito para sa church. Hindi ito makakatulong, walang silbi dahil hindi maiintindihan. As Paul said, I rather speak 5 known language, 5 known words that will be understood rather than 10,000 of unknown tongue na walang interpreter. Pero that is not really the case. So muli, if we'll apply yung principle na sinabi natin kanina, that the Word of God, the gifts of the Holy Spirit should be exercised under the rule of the Word of God, if not all, many ng mga nagke-claim that they are, that quote and unquote have these gifts, ay really against sa sinasabi ng scripture.
Well, sinasabi, well, this is mysterious tongues or heavenly tongues or language of angels. Isa sa mga paborito nilang kino-quote ay itong 1 Corinthians 14:2, for he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God. So kaya daw hindi naintindihan kasi sa Diyos daw yon. For no man understandeth him. Hindi daw siya nauunawaan ng kahit sinong tao. Howbeit in the spirit he speaketh mystery. So misteryoso daw ito. And again, pag sinabing misteryoso, ibig sabihin ay ito ay nakakubli, hindi nakikita o hindi nauunawaan. But he that prophesied speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Now, ang verse 2 na paborito nilang kino-quote para ilusot itong mga bubbling sounds talagang hindi naman lengguwahe ay actually a negative. Pinapakita ni Pablo, please take note sa verse 3 yung word na but, at lagi natin sa pag-aaral dito sa JCBC, almost every time that we encountered a word but, we point out that it's a change of direction. Mahalaga yun sa pag-aaral, lalo na sa mga epistles. So, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. So again, prophesying or proclamation of the word, preaching or teaching the word of God ay nakakabuti. It edifies, it exhorts, it comforts. In contrast to that, on the negative side, yung unknown tongue. Walang saysay, walang silbi. Mystery, nakakubli. Well, ano mang ganda ng obra maestra kung nakatakip? Anong saysay? Yan, yun yung punto. So again, using 1 Corinthians 14 verse 2 para iilusot itong unknown mysterious tongues is really detrimental at hindi ho maganda. Now, susubukan ko ho. Alam ko from sometimes sinubukan ko na but laging pumapalya, pero I think makukuha ko ngayon na magbigay ng ng video file dahil baka mamaya meron tayong kasama sa pag-aaral ngayon na hindi pa nakakita o hindi nakarinig nitong sinasabi natin na uri ng speaking in tongues na talagang undiscernible babblings na talagang hindi naman totoong lengguwahe. And sadly, ito yung talamak. Meron kaming manggagawa, dating kaskwela doon sa Asia Baptist Bible College, Brother Felix Arma, doon sa Ghana, Africa, and even largely yung mga quote-unquote Christian churches sa Africa ay ganito, more on charismatic Pentecostal, and ang kanilang ginagamit o ang speaking tongues nila ay sa ganitong kaparaanan. So let me just transition. Hopefully ay marinig nyo yung marinig po. So, pwedeng paki-comment nyo lang kung meron hong audio.
so much for that. So, ayoko na ho kayong torturin. And magtutuloy-tuloy lang ho yan. And almost lahat na sila, liban lang dun sa ilang mga nakaupo, ay magtutuloy-tuloy lang sila. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako kanina. Nagko-comment ho ako habang nandun yung video. Kung narinig niyo ho. Nevertheless, kitang-kita na ito ay walang-wala sa sinasabi ng salita. Again, sabi ni Pablo, kung may mag-speaking, let it 2 or 3 and then let one interpret. Kung walang interpreter, let them keep silent. And it should be real human language na binibigyan sila ng special na kakayahan to speak real human language na hindi nila alam. Hindi pinractice, wala silang background, whatever, kundi isang mirakulong pagbibigay abilidad ng Panginoon na mag-speak. Again, na yung video na ating pinanood is totally bagsak sa pamantayan ng salita ng Panginoon. They try to make it a quote-unquote spiritual experience. But again, ang experience hindi ng basihan. Kasi sasabi, naramdaman talaga namin, ramdam na ramdam. But again, hindi naman yung pakiramdam ang basihan ng katotohanan at ng bagay ng sa Diyos. Ang basihan ay ang salita ng Diyos. So muli ho, ay nakakatakot. And as I've said, ang nauuso sa mga nakaraang videos na napanood ko ay may pastor na nagpe-preach, then biglang may quote-unquote may mag-speaking in tongues sa congregation, and then after a few moments may biglang mag-i-interpret ang bagay na hindi malinaw ay kung yun ba ay praktisado, yun ba ay real human language, o yun ba ay praktisado. At again, marami sa mga ganito ay napatunayan na again, it's just a hoax. Yun ay palabas lamang. I would like to encourage you to listen to Costi Hinn. Kung hindi kakamali, pamangkin siya ni Benny Hinn at in-expose niya yung mga bagay na yun. Si Justin Peters, kung meron kayong time to search sa YouTube, si Justin Peters, and i-expose niya yung mga talagang kagimbal-gimbal na background at mga gawain at mga maling katuruan, doktrina at ginagawa nitong mga involved sa mga charismatic Pentecostal. Now, in fairness, hindi lahat ay ganung katindi. Merong mga conservative sa kanilang mga hanay. Nevertheless, ay makikita ho natin na yung mali na pag-handle nila about this gifts of the speaking in tongues. So muli, 1 Corinthians 14 verse 2 hanggang verse 3, ang pinibigyan ng highlight dito ay hindi yung mystery na speaking in tongues or mysterious tongues. Kung ito na rin yung basa, ang binibigyan ng diin ay yung supremacy ng prophesying or ng preaching ng salita ng Diyos in contrast sa speaking in tongues, lalo na kung walang interpreter. So, ang answer dito sa pag kinagkumpara ang Acts chapter 2 and 1 Corinthians, ang difference ay nasa sitwasyon. Bakit may mysterious tongues? Sa Acts chapter 2, there were people who knew the languages, therefore it's not a mystery. Naintindihan nila Meron nakaunawa, hindi mystery. They were able to understand that yung pinasabi ng mga tao were about the wonderful works of God. Ang sabi sa Acts chapter 2 yun. Pero sa 1 Corinthians, they are misusing and abusing yung gifts of tongues. Walang interpreter. Kaya paulit-ulit na sinasabi ni Paul, mahalaga may interpreter. So, ano nangyayari? Well, mystery. Hindi nawaan May kuble, nakatago. Ano man yung sinasabi nila. So, in Corinth, the tongues is a mystery, not because it was heavenly language or non-cognitive utterances, but because it was a language no one knew and no one interpreted. So, ang punto, they are disobeying the word of God. They are misusing the gifts. And kung ang pattern, kung ang pattern ng pag-quote and unquote ng exercise ng gift na yan ay yung pag-misuse, hindi maganda, hindi tama, at hindi dapat. Point, 1 Corinthians 14:2 is now evidence for mysterious or non-cognitive utterance as gifts of tongues. Rather, it is a rebuke sa mga taga-Korinto na ginagawa nila
Biblical position, again, speaking in tongues in Acts chapter 2, verse 3 hanggang 12, and Acts chapter 14, verse 2 are not different kinds. Huwag di pwedeng sabihin sa Acts chapter 2 ay human languages, and then sa First Corinthians chapter 14 are heavenly unknown languages, but were both human languages. The point, biblical tongues are real human. Ito lang. Kapag sounds na talagang unintelligible and hindi lengguwahe ng tao, ay hindi ito biblical. Okay? Kung para lang mas maproseso natin when we encounter these kinds of tongues. So ito yung mga pinag-aralan ho natin last time. Yun lang ho, parang medyo naghahang yata. Tuloy tayo. Now, interpretation of tongues, isa sa napakahalagang kaakibat ng gift of tongues ay ito. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. And to another, the interpretation of tongues. Interpretation, hermeneia. Interpretation or translation. Dito galing yung technical word na hermeneutics, which is the science and art of biblical interpretation. Napakahalaga na ang nagtuturo, ang nangangaral ng salita ng Diyos ay kayang i-interpret ang salita ng Panginoon ng maayos. At binibigyan din natin yan lagi sa ministry ho din sa JCBC. This is a supernatural ability given by the Holy Spirit that enables a person to understand and translate to the common native language the message given in a foreign tongue. Again, pag may nag-speaking in tongues na an ability to speak the different human language, meron namang gift ng interpretation of tongues, ability na i-interpret yung mensahe na yon. It is for such a supernatural kind that it is able to preserve the infallibility of the prophetic content of the spoken tongue. So ito yung supernatural. Kung paanong supernatural yung speaking in tongues na talagang lengguwaheng naiintindihan. Again, going back to Acts chapter 2, naintindihan nung mga nagsasalita, yung mga natives nung mga iba't ibang lengguwahe, naintindihan nila na biglang itong mga Hebreo na ito ay nagsalita ng kanilang lengguwahe. Tama ang grammar, tama ang salita. At yun din naman yung pag-i-interpret nito. Hindi hula-hula, hindi sa palagay, hindi impress, kung hindi talagang binigyan ang special, mirakulong kakayahan. Hindi ito pinractice, hindi ito sinaulo, walang ganun sa pag-i-speaking in tongues and yung interpretation nito. Important, only interpreted or translated language tongue is allowed in the church. Pag walang interpreter, sabi na salita ng Diyos, quiet. 1 Corinthians 14:28, but if there be no interpreter, let him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. So pag tingnan natin yung mga supernatural gifts, pag tingnan natin yung mga lists sa Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, and so on, Ephesians, and then 1 Peter, makikita natin na ito yung mga supernatural gifts of healing, working of miracles, prophecy, words of wisdom, gift of knowledge, gift of faith, and discerning of spirits, different kinds of tongues, interpretation of tongues. Now, punta naman tayo sa ikalawang kategorya ng mga gifts natin pinag-aaralan, which is yung tinatawag na ordinary gifts. Now, pag sinabi natin ordinary gifts, in calling these gifts ordinary, it does not mean na sila ay inferior doon sa mga miraculous gifts. Please take note, ito ay gift pa rin na galing sa banal na Espiritu. Ito ay gawa pa rin ng Panginoon. Ito ay bigay pa rin ng Panginoon. Just like one time, I was listening to, si Costi Hin, in a podcast. Yung nauna ko kanina, yung pamangkin, kung hindi nagkakamali, pamangkin ng sikat na, kundi anak pamangkin ng sikat na si Benny Hinn, na talagang proponent ng charismatic movement and speaking in tongues and miracles and so on and so forth. May thinking kasi na pag mahimala ay sa Diyos, pag hindi mahimala ay hindi sa Diyos.
Actually, pag inisip natin, lahat ng kagalingan ay galing sa Panginoon. Whether ito ay biglang gumaling, galing yan sa Diyos, or uminom ka ng paracetamol at gumaling, galing pa rin sa Panginoon. Lahat ng paggaling ay galing sa Panginoon. At siya ang soberanong pipili kung anong kaparaanan na gagamitin niya. Again, ganoon din sa gifts. Lahat ng pag-exercise lahat ng gifts ay galing sa Panginoon, at lahat ng ito ay dapat magbigay papuri sa Kanya. 1 Corinthians 12:4, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Iba-ibang gifts. At dito yung category ng supernatural, ng miraculous, and then meron din naman yung normal serving gifts, normal speaking and serving gifts, and dun yung ito ay galing sa iisang Espiritu. So every believer have different gifts, differing gifts, magkakaiba, as we have studied sa first Romans chapter 12. It is still from the same Holy Spirit and not to be underappreciated. Now, ang problema sa mga charismatic groups, mga Pentecostal groups, they persist of the continuing signs and wonders, creates the persistence nila about this creates an underestimation of the more ordinary gifts of the Holy Spirit and an overestimation of the sign gifts. Laging oras ng himala. Yun lagi ang big thing. Yun lagi ang pang front, at yun lagi ang sila ay sa Panginoon. So muli ay yun ang mahirap at delikado sa bagay na ito. Note, Paul's focus on the gifts of tongues seems to indicate the undue interest of the Corinthian believers in the more spectacular gifts. Actually, pag pinag-aralan natin ng 1 Corinthians, yes, talagang matindi ang sinabi. Maraming sinabi Pastor Pablo about the supernatural gifts, particularly about the gift of tongues. Why? Kasi yun yung gift na inaabuso ng mga taga-Corinth. Yun yung mga miraculous gifts ang inaabuso ng mga taga-Corinth, at nagiging elite or mas mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Muli ay hindi magandang basihan ang 1 Corinthians sa bagay ho na yun, na parang tingnan natin na mas mahalaga at mas pataas na uri, mas spiritual ka kapag nagagawa mo itong mga bagay na ito. Now, pagdating naman sa evangelical churches are prone to become pastor concentrated in the employment of gifts, or all ministries are helped by or performed by the pastor. Yun yung on the other side naman sa mga cessationist church, evangelical cessationist church, kagaya ng JCBC, cessationist tayo. We believe that this miraculous gifts hindi natin sinasabi na hindi na nagmimirakulo ang Diyos. Ang sinasabi natin ay wala ng miracle workers. Ayun. Malaki pagkakaiba yun. Gumagawa pa rin ng himala ang Diyos, naghihimala pa rin ang Diyos, pero wala ng mga designated na mga tao na binigyan ng kakaibang kakayahan na gumawa at mag-perform ng mga himala. Hindi na kailangan, as we have studied ng Sunday sa Romans chapter 12, binigyan natin ng pansin yung mga sign gifts, the very mentioned that they are signs. Ito ay sumisimbolo, nagpapahiwatig o tumuturo. Tapos na yung kanilang purpose to be a sign for the apostles, the official revelatory bearers. Bakit? Dahil tapos na, kompleto na ang salita ng Panginoon, tapos na ang ministry ng mga apostles, therefore those sign gifts are obsolete. Now, ano nangyari sa maraming mga churches? Pag hindi naging pagbantay ang mga evangelical churches, mga cessationist churches, ang nangyayari ay pastor-centered. Lalo na yung mga maliliit na mga churches, maliliit na mga ministries, laging nakakonekta sa pastor, laging yung kamay ng pastor ay nasa lahat ng mga bagay. I'm not saying that's totally wrong, but what I'm saying is merong danger na ang nangyayari ay yung pastor ang gumagawa ng lahat ng bagay at hindi nagagamit yung gifts ng mga members ng church. And that should not be the case. Hindi rin yun ang disenyo ng Panginoon. The church is the loser kapag ganito ang kalagayan in the process, because it denies from the members the opportunity to serve with their God-given gifts. So pag ang pastor ang gumagawa ng lahat ng bagay, it's a detriment sa church, hindi yun nakakatulong. So, isa nga sa magandang advice sa mga batang pastor, sa mga bagong pastor, to learn to
to designate, to learn, and to be on the lookout sa mga mananampalataya na maaari may mga gifts and open opportunities. And yes, natutunan ko to kay John MacArthur, will they be always will they fail? Yes, but they will learn. Papalya, may magkakamali, but they will learn. Parang pastor din, parating, magkakamali. But will learn. At ganoon din naman ng mga members ng church kung pagkakatiwalaan sila ng mga ministries. So again, gusto lang ho natin na makita na involved. We are one body with many members, and every member should be involved sa ministry o mga ministries dito sa church. So there's a danger of inflating the ego of the pastor. Kaya merong mga ganun ang alagayan. Ang tingin ng pastor ay nakadepende na ang lahat sa kanya. Pag nawala ako, mawawala ang church. No. Hindi ang pastor ang ulo ng iglesia, kundi si Kristo. Thinking that the church is dependent upon Him. So may danger nun. Anong kailangan nating gawing application? So every member of the church must know and recognize that they are gifted by God for services. We have emphasized sa ating pag-aaral sa Romans 12 for 1 month or more than 1 month. 5 Sundays yata. Nasa Romans chapter 12 verse 1 hanggang 5 tayo. At I hope, kumbinsido ang bawat isa sa atin that every Christian is gifted and therefore every Christian should be serving. Kung ikaw ay Kristiyano, a member ng church, we should be serving. At yun ang disenyo at kalooban ng Panginoon. So we must instruct and train members to recognize and use their gifts no matter how quote-unquote ordinary they may be. So hindi to pa espresyalan. Again, kung ano yung gift na binigay ng Panginoon, kung ano yung kakayahan, resources at nagkatiwala ng Diyos, we should employ, we should use that faithfully. And as we have studied last Sunday, we should develop mithiin natin na malinang, na bumuti, humusay tayo doon sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Above verse 3, for I say through the grace that is given to me to others among you, not to think of myself more highly than you ought to think. So huwag masyado mataas ang tingin sarili, but to think soberly. So meron tamang pag-iisip. Anong basihan? According to God, as God has dealt to every man the measure of faith. For us, we have many members, so in one body, and all members who have not the same office, talaga magkakaiba ng gawain, magkakaiba ng kakayahan, magkakaiba. So we being many are one body, pero nandun pa rin yung unity. Marami tayo, iba-iba tayo ng gawain. Dito sa JCBC, magkakaiba ng kakayahan. Even having the same gift, dalawang tao, parehong gift of teaching, iba pa rin, magkaiba yung level, magkaiba yung paraan. And again, that is God, yung diversity na dinisenyo ng Panginoon. And everyone members of one another. Konektado tayo sa isa't isa, kailangan natin ng isa't isa, and nawa ay meron tayong unity. Yes, in our diversity, there should be unity in our pursuit, yung ating layunin na luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iglesia gamit ang kanyang mga kaloob sa atin. Ano ito? Verse 6, having then gifts differing, so magkakaiba talaga, according to the grace that is given to us, ang Diyos ang gumawa at nagbigay ayon sa kanyang biyaya, kaya magkakaiba. So ang punto ay, let us be faithful, not with the gifts of others, but with the gift of God given to us. So hindi tayo mananagot sa gifts ng iba, mananagot tayo sa gifts natin na binigay ng Panginoon. Whether it be prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. So yung may gift of prophecy, sila yung mag-prophesy. As sa Sunday, medyo mas biniliwan na, prophecy na yan, mahuhula tayo, mag-4 tayo. So Sunday, abangan nyo na lang po. Well, actually, mahahagingan natin ito. Or ministry, let us wait on our ministering, or in he that teacheth on thing, or he that exhorteth on our exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, and he that showeth mercy with cheerfulness. So again, these are 7 more ordinary gifts, hindi to extraordinary, but more ordinary gifts sa church na kung saan ang punto ay ipaglilingkod sa buong iglesia. Now, pasadahan lang natin at mas lalo natin tinatutong medyo mas malalim this coming Sunday, particularly itong gift ng prophecy. Ang Greek word ay prophetheia, a gifted faculty of setting forth and enforcing revealed truth.
yung kakayahan na i-set forth, ilagay sa harap, ipakita, i-display, at i-enforce yung revealed truth, yung katotohanan na in-reveal ng Panginoon. The Greek word of prophesying or prophecy fundamentally signifies the act of speaking forth, nagsasalita, pinapahayag, or declaring God's will. It encompasses the interpretation of divine purposes and the communication of God's truth in the ways that are meant to influence. Excuse me. Sige, punta ka doon kay Mami Lia. Biglang pumasok si Bunso. Punta ka kay Mami, nagtiteach si Daddy. Biglang pumasok si Lia at go. Go na. Po. Sorry po. Okay. And the communication of God's truth in ways that are meant to influence people. So, ang primary na ibig sabihin ng word na prophetia or prophesying is declaring God's will, speaking forth, pinapahayag. Okay? It's not mainly about foretelling, as we will see. Wala. Ayun. No, a common misconception about the gift of prophecy is that it is solely involves predicting future events. Akala na ibabasa na banggit yung word prophecy, it's about future. No, the very basic na ibig sabihin ng Greek word na prophetia ay ibig sabihin is to speak forth. Although there may be instances where prophetic insights touches on the future happenings, kagaya nung madalas sa lumang tipan, the essence of prophecy lies more in the act of naming truths and the messages rather than merely foreseeing what is to come. Now, kung ang mensaheng binigay ng Diyos sa isa prophet ay yung bagay na mangyayari sa hinaharap, yun ang sasabihin niya. Pero kung mensaheng binigay ng Diyos ay yung bagay na nangyari na at merong sinrebuke ang Panginoon na kasalanan sa mga tao, yun ang sasabihin niya. So again, ang punto, ang prophecy, ang main point ng prophecy is telling forth. Sasabihin kung ano. May magandang example niya sa Exodus, nung tinawag ng Panginoon si Moses para pumunta sa Egypt, bumalik sa Egypt para palayain ang mga Hudyo. Ang sabi ni Moses, hindi ako marunong magsalita, hindi ako good sa pagsasalita. At ang sabi ng Panginoon, di ba may kapatid ka si Aaron? At ang sabi ng Panginoon, sige, magsasabi ako sa iyo, at then sasabihin mo kay Aaron, at si Aaron na magsasabi sa mga tao. At ang sabi ng Diyos, hindi ko maalala eksaktong verse, sabi ng Diyos kay Moses, Aaron shall be a prophet unto you. Si Aaron daw ang prophet ni Moses. That means, yung sasabihin ni Moses kay Aaron, si Aaron na magsasabi publicly sa mga tao. So yun ang hindi actually future things. Kung hindi yun ang main purpose, yun ang main na gawain ng prophet to proclaim yung sinabi. Now, sa Old Testament, kung ito ay may kinalaman nga sa future events, kailangan maging faithful ng prophet doon. Pero kung ito ay hindi kinalaman sa future events, kailangan maging faithful ng prophet. The point is this: the gift of prophecy doesn't mean miraculously foretelling the future. No. Ang gift ng prophecy is faithfully telling or proclaiming God's revelation. Yan. Faithfully proclaiming God's revelation. In our time, the gift of prophecy is much like teaching, and it still conveys the truth of God, yung revelation ng Panginoon. What sets today apart is that God's truth has been faithfully disclosed in His Word, a contrast to the early church when it had not yet been entirely revealed. So anong malaking pagkakaiba natin doon sa lumang tipan and also maging sa part ng bagong tipan. Again, yung mga Kristiyano sa bagong tipan, wala pa silang kompletong scripture. So meron pa rin na doon pa rin yung mga apostles, they have the gift of prophecy, they receive fresh revelation from God. Sila yung authority. Pero tapos na yung kanilang office, close na yung canon ng scripture, sinabi ng Panginoon, wala na magdadagdag, wala na magbabawas. And na lang ang gawain ng mga prophets na may gift of prophecy sa panahon ngayon? To faithfully proclaim what has been revealed. Ganun pa rin, hindi nagbabago yung trabaho. Ang concern pa rin ay yung nireveal ng Panginoon.
So, ang pagkakaiba lang ay ito, hindi na fresh revelation from God, but again, already written revelation from God in the scripture. Yun yung pag-exercise ng gift of prophecy. Sabi nga John MacArthur, since the completion of the scripture, prophecy has no longer been the means of new revelation, but has only proclaimed what has already been revealed in the scripture. Yun yung gamit ng prophecy. Number 2, the gift of ministry. Diakonia, your term, dyan galing yung word na deacon. Ang ibig sabihin is to be an attendant, a servant, one who waits upon, or aid a service. It has a very broad application. Marami itong pwedeng ibig sabihin. Hindi ito clear-cut na ito ang dapat ginagawa ng mga deacons or whatnot. That includes every kind of practical help in the ministry of the church. Ang makikita na sa Book of Acts ay ang generally accepted, the first group of deacons ay yung sa Book of Acts na kung saan nagkaroon ng problema about the distribution sa mga pangangailangan ng mga widows. At ang sabi ng mga apostol, yes, may problema, kailangan i-deal yung problema, pero hindi dapat ito makahadlang sa ministry ng salita ng Diyos at pananalangin. So, ang pangunahing gawain ng mga deacons ay matulungan ang pastor na maayos ang mga kailangan sa church para hindi mahadlangan ang mga mas una niyang dapat gawin, which is the ministry of prayer and the word. Okay? Yun yung, kung merong primary, kung merong listahan ng mga priority ang pastor, ang priority is the ministry of the word and prayer. At yun yung unang dalawa at hanggang maaari po protekta at tutulungan ng mga deacons para magawa yun. Now, sa church, hindi eksakto at hindi ibig sabihin na may gift ng ministry ay deacon na agad. Ay ibig sabihin lang ay bigyan ng kakayahan na mag-serve. These are people whom God has equipped to minister in the church, in the corporate life of the church, and in the lives of the needs of its members. Again, hindi lang ito pag formal na gawain sa church every Lord's Day. Hindi. Ang gift of ministry, yes, in the Lord's Day, kailangan natin sa mga programa, kailangan sa mga special event, kailangan yan, but also in the lives and the needs of its members, Monday to Friday, throughout the week, 7 days a week. Engage ang may mga gift of ministry. Again, sa church natin, meron tayong mga kapatiran na bumibisita, meron tayong mga kapatiran na tumutulong. Naalala ko, meron tayong kapatiran na may matinding pangangailangan at mayroong nangyari sa health nila. Meron tayong mga kapatiran pumunta, may dala pang ulam at so tinulungan sa gawaing bahay, so on and so forth. Again, the gift of ministry to be able to serve. Without payment, without anything in exchange, they're happy and they want, and out of love, they want to serve. Maaring hindi Sunday. So muli, when we say dito sa church na bawat members ng church na dapat nagsaserve, and that is true. Hindi ibig sabihin tuwing Lord's Day dapat lahat ay may kanya-kanyang ministry, busy. No. Wala na makikinig sa preaching. Kung hindi all throughout the week, kung magbukas ang Panginoon ng official ministry in the Lord's Day, salamat sa but if not, let's look for ways and means to edify the church throughout the week. Kung ano man, sa paano man tayo binigyan ng loob ng Panginoon. Sabi ni Albert Barnes, it is applied to all classes of ministers in the New Testament as denoting their being the servants of Christ. That is, those who had the care of the poor, who provided for the sick, who watch over external matters of the church. So again, it can be manifested in different ways. But ang pangunahing punteriya nito ay para makapag-edify sa church, ang mga kapatiran, particularly sa church. The gift of teaching, dito tayo matatapos ngayong gabi, and then suturin natin next time, iba. There can be mature and people in the church who are able to teach. Actually, ito yung kaisa-isang technical na qualification sa isang pastor. Lahat ng qualification is more on characteristics, virtues, pero pinaka-technical is apt to teach, ay kakayahang magturo. At hindi lang yung pastor ay kakayahang magturo sa loob ng church. Hebrews 5:12, ang sabi nga ng writer ng Hebrews, for when at the time ye ought to be teachers, ye have need of one to teach you again by the first principle, be the first principle of the oracles of God, and are such have need of milk and not strong
Again, hindi sinasabi ng writer ng Hebrews dapat lahat ng members ay teachers. That's not the case. Ang punto lang ay may mga pagkakataon na talagang may mga members na may kakayahang magturo and they should utilize and improve on those gifts. The primary objective of teaching is the informing of the intellect or to engage the understanding. Yun ang pangunahin na gawain ng teacher. Paano ba? Hindi ko maalala eksakto, pero I believe ito yung sinabi ni H.B. Charles. Ano pagkakaiba ng teaching sa preaching? Ang sabi niya, kung tama ang alala ko, yun daw teaching, parang may timba, tapos pinupuno mo. Binibigyan mo ng information, yung timba. And you should do it effectively. Ang preaching naman daw ay para ka nagsisindi ng apoy. Ayan. Ganun niya pinag-iba. It's may teaching sa preaching, may teaching portion. Every preaching ay may teaching, pero magkaibang goal ang teaching and preaching. Nevertheless, objective ng teaching is informing the intellect and engaging the understanding. Again, let me quote John MacArthur: the Christian who teaches is divinely gifted with a special ability to interpret and present God's truth understandably. So again, kung may gift of teaching, hindi ibig sabihin mahusay lang siya magkwento. May gift of teaching na. Maraming mahusay magkwento. Maraming mahilig magkwento. Maraming mahilig bumangka, pero di necessarily sila ay may gift of teaching. Isa sa mga kailangan na qualification ay ng gift. Kasi ano ba ituturo nila? Personal experience? No, it should be the Word of God, and they should be able to go to the Word of God, to open the Word of God, to read, to understand, to interpret the Word of God clearly, and also to understand that systematic theology. Napakahalaga, dahil kung hindi, kung saan-saan pupunta yung tagapagturo, kung walang system ng theology na magiging guardrails at gagabay sa kanya. And believe me, ay napaka-delikado kung walang ganun. So the gift of teaching could apply to a teacher in seminary, Christian college, Sunday school, or any other place, elementary or nasaan ka man bilang Kristiyano, where God's truth is taught. Again, yun yung isang so gift of teaching, hindi lang basta may kakayahan kang magbigay ng impormasyon, but to be able to give it effectively, clearly, at kung ito ay galing sa salita ng Panginoon, to be able to handle the Word of God, the truths of God, the doctrines of the Word of God faithfully, and transmit it or ipagtuturo ito sa iba na nagiging blessing. Okay, so doon muna po tayo matatapos ngayong gabi. I'm looking at the comment section. Walang question. Tignan ko lang po itong sa ating PM. Baka may nag-PM sa akin ng tanong. Wala rin naman sa ating text message. Si Brother Boy sabi, kung na-born again daw, pero naroon pa sa mga speaking in tongues, may pastor, may obligatory teacher. Okay lang ba yun? No, hindi yun okay. Dahil alam natin na ito ay mga maling katuruan now. Again, as we have been saying, isang tao na tunay na born again, lahat naman ay dumadaan sa sanctification. At bahagi ng sanctification is pag-increase ng knowledge. At maaaring kailangang dumaan talaga sa sila ay maturuan ng maayos sa salita ng Diyos, so for they be able to learn kung ano yung mga tama, at unti-unti sila ay maaawat dun sa mga maaaring biglaan, maaaring mabilis, o maaaring mabagal, at maaawat sila dun sa mga maling doktrina. So hindi po okay na nagpapatuloy sa mga mali. Ang mga pastor sa ganitong grupo, tunay kaya na lingkod ng Diyos. Again, it depends. Maaaring tunay na Kristiyano, as I've said, I've met some na naalala ko na sa ospital, siya ay bahagi ng Pentecostal group or charismatic group. Pero nung talagang sinubukan ko kabiti ko na word na in-interrogate ko siya about the gospel, malinaw sa kanyang gospel. Pero alam ko na magkaiba kami pagdating sa mga miraculous gifts. Now, hopefully sila ay lumago sa bagay na yun. Now, again, pero kung sila ay hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon, maaaring sila ay they can end up disqualifying themselves doon sa
kanilang ah, ministeryo ng pagiging pastor or lingkod sa iglesia. Hindi kaya delikado sa mga Baptist na nagpapatuloy sa pastor na may mga maling hindi lang sa Baptist, kung nagpapatuloy sa maling aral yon ay mapanganib, a little leaven leaveneth the whole lump. Kaya kailangan talaga na patuloy na lumalago sa kaalaman, patuloy na nag-aaral, nagpapaalalahanan sa isa't isa. At again, so that's why it's very very important. Walang perfectong church, walang perfectong pastor. Sa lahat ng aspeto, and we are continuously growing, continuously being sanctified. Sa Reformed camp, meron sinasabing continuously reforming, patuloy na naaayos, at lahat ng church yun, all throughout history, lahat ng Kristiyano, lahat ng manggagawa ay dumadaan po doon. So kung nagpapatuloy sa maling aral, yes, it is dangerous at hindi dapat ganun. So nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na lalo pang matuto, lalo pang lumago, and we be humbled enough to recognize those at itama sangayon sa salita ng Panginoon. Okay, so with that, tayo po ay magtapos sa atin hong pag-aaral ngayon sa isang panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa kaligtasan na meron kami kay Kristo. As we have studied, salamat sa mga kaloob ng Banal na Espiritu. Malinaw na ito ay dapat namin ipaglingkod, pero hindi ayon sa aming gusto, kundi ayon sa iyong salita. Lord, tulungan mo nawa kami when we encounter mga tao na may ibang paniniwala about this, even mga kapatiran namin na maaari may mga ibang paniniwala about this. Help us to be gracious, help us to be patient, help us to be loving, but help us to be firm sa iyong katotohanan. Nawa, Panginoon, ay maging instrumento kami upang sila ay lumakaalaman sa iyong salita. Ingatan mo po ang iyong iglesia sa dakong ito, at nawa, O Diyos, patuloy mo kaming hubugin sa kaalaman, sa kabanalan, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Ikaw po nawa ang maitaas. Salamat po sa Banal na Espiritu nagkaloob sa amin. Nawa maging mabuti kaming katiwala sa kaloob na ito, alang-alang sa iyong iglesia, at higit sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Patawad po ng mga kakulangan, patawad sa mga pagkakataong hindi kami naging mabuting katiwala sa mga bagay na ito. Nawa ay tulungan mo kami na maging mapagbantay. Lahat ito ay aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli ho, maraming salamat, and hopefully sa mga susunod ho nating pagkakataon na makapag-aral ay magkita-kita tayo at magkasama-sama tayo dito sa church. We're looking forward to February 16, Family Sunday. Ipag-pray natin, ipag-invite ho natin. God bless po. Magandang gabi. At din tatapos ang ating time in the Word.